Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sila kung saan ang bahay ni Miss Chenzo, at dito ay makikita ang dalawa na umiinom ng alak, saad pa ni Chenzo kay Kyulin na halatang kanina pa umiinom ng alak, na uminom lang raw siya kasama siya, habang si Kyulin naman ay kanyang tinitingnan si Chenzo na lumalaklak ng alak sa kanyang harapan. Kahit labag sa loob ni Kyulin na uminom ng alak ay kanyang pinayuhan si Miss Chenzo na masyado na raw marami ang kanyang nainom. Ang pag-inom ng maraming beer ay hindi maganda sa kanyang tiyan, sa kanya naman isip-isip na naalala raw niya sa kanyang nakaraan na itong si Chenzo ay mayroong maliit na kapasidad para sa alak, kaya hindi siya gaano umiinom ng alak. Bahagya naman na nainis si Chenzo kay Kyulin dahil bakit puro pulutan lang daw ang kanyang kinakain, kinakailangan na kanya din inumin ang kanyang beer sa baso. Agaran din naman na ininom ni Kyulin ang beer sa kanyang baso upang hindi magalit sa kanya si Miss Chenzo. Matapos ay agaran niyang ibinagsak ang kanyang baso sa lamesa dahil madali lang niya itong naubos. Pero mahahalata naman sa kanyang mukha na ito ay naapektuhan agad ng alak, at kanyang sinabihan si Miss Chenzo na sa tingin raw niya kinakailangan na ni Miss Chenzo na pumunta na sa kanyang kama upang makatulog na siya ng maaga, at siya naman ay doon na lang matutulog sa labas. Sa kanya naman isip-isip na hindi raw pwede na uminom sila ng matagal ni Miss Chenzo. Ngunit nang pagtingin niya kay Miss Chenzo ay bahagya siyang nagulat. Dahil pala si Miss Chenzo ay nagsalita sa kanya na ang kasama raw niya sa guild ay hindi niya inaasahan na isa pala siyang walang kwenta, sabay tumingin ito kay Kyulin dahil ang leon raw na yun ay kinuha niya sa kanyang guild upang kanyang maging kasama, pero hindi niya inaakala na ang lalaki pala na yun ay nagtangka na matulog kasabay siya. Sa may malamig na boses ay tinanong ni Miss Chenzo si Kyulin na kung siya din daw ba ay katulad kay Leon. Dahil hindi agad nakasagot si Kyulin sa tanong sa kanya ni Miss Chenzo ay binago ni Miss Chenzo ang kanyang katanungan kay Kyulin, tanong pa niya sa ating bida na hindi pa raw niya alam kung ano talaga ang kanyang tunay na pagkakilanlan, siya raw ay masyadong malakas, pero ang kanyang pinagtataka bakit sumali pa siya sa kanyang guild na hindi man lang kilala. At mas lalo pang nagulat si Kyulin na hindi na alam kung ano ang kanyang isasagot kay Miss Chenzo dahil tinanong pa siya nito na kung ano raw ba talaga ang kanyang layunin bakit sa kanyang guild pa siya sumali. Sabay tumayo si Miss Chenzo upang kanyang lapitan si Kyulin na para bang mayroon itong gustong gawin sa tahimik lang na ating bida, na kanya itong tinanong na sabihin raw niya sa kanya ngayon kung ano talaga ang kanyang layunin bakit sa kanyang guild siya sumali. Pinapawisan naman na nagsaad si Kyulin kay Miss Chenzo na hindi raw niya alam kung ano talaga ang rason bakit sa kanyang guild siya sumali, ngunit nainis lang naman sa kanya si Miss Chenzo na kanyang hinawakan ang mukha ni Kyulin dahil huwag raw itong tumingin kahit saan, kinakailangan tingnan niya siya sa kanyang mga mata. Seryoso naman na tumingin si Kyulin sa mga mata ni Miss Chenzo na kanya itong sinabihan na bago raw niya sasagutin ang kanyang mga katanungan ay maaari raw ba na magtanong muna siya sa kanya ng iilang bagay. Tanong pa ni Kyulin kay Miss Chenzo na kanina raw noong nasa panganib na si Miss Chenzo ay bakit tinawag niya ang kanyang pangalan, namumula lang naman ang mukha ni Miss Chenzo na kanyang tinitingnan si Kyulin, sabay kanyang inamin kay Kyulin na kaya raw niya tinawag ang kanyang pangalan kanina dahil malaki ang kanyang tiwala sa kanya. Habang binanggit ni Miss Chenzo ang mga salitang yun, ay kanya naman naalala ang kanilang maikling pinagsamahan ni Kyulin dahil komportable daw siya kapag kasama niya siya. Nakakaramdam raw siya ng isang tao na maasahan kapag lagi silang magkasama, hindi raw niya ito maipaliwanag bakit siya nagkaganito sa kanya. Sagot naman sa kanya ni Kyulin na magtiwala lang raw ito sa kanyang sarili na huwag niya siyang pagdudahan. Sa salitang yun ni Kyulin ay biglaan na lang hinawakan ni Chenzo ang kanyang dibdib, sinaad pa sa kanya ni Chenzo na siya raw ay masyadong sweet na kausap, nagtataka naman si Kyulin kung ano raw bang ibig sabihin sa kanya ni Miss Chenzo. Pero sa hindi niya inaasahan dahil bigla na lang siyang itinulak ni Miss Chenzo na may halong ngiti na tila ba akma na niyang gahasain si Kyulin. Sa pangyayari na ito ay napapikit na lang si Kyulin sa kanyang mga mata na masyadong naguguluhan kung ano ang ginagawa sa kanya ngayon ni Miss Chenzo, ngunit nang kanyang iminulat ang kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang nakita, dahil pala agad siyang pinatungan ni Miss Chenzo na malambing niyang binanggit ang pangalan ni Kyulin. Sinabi pa sa kanya ni Miss Chenzo na siya lang daw ang nag-iisang tao na kanyang pinagkakatiwalaan, at ayos lang din daw kung katulad siya ni Leon na gusto siyang samahan sa kanyang pagtulog, sabay kanyang ibinulong kay Kyulin na gusto raw niyang sabihin sa kanya na hindi siya ganoon kay Leon kung talagang siya ba talaga ito. Sa binanggit na mga salita ni Miss Chenzo ay hindi mapigilan ni Kyulin na tumulo ang kanyang mga luha, nagtataka naman na tinanong ni Miss Chenzo si Kyulin na kung ano raw ba ang problema.
pero makikita pa rin si Kyulin na hindi na niya mapigilan na umiyak ng sobra. Tanong pa sa kanya ni Miss Chenzo na kung bakit raw ba siya umiiyak. Sinabi lang naman sa kanya ni Kyulin na walang kaalam-alam sa ganitong kaganapan, hindi katulad nung isang bida natin, na si Miss Chenzo raw ay ang babae na kanyang nirerespeto sa kanyang buong buhay, kaya hindi raw niya gusto na makita si Miss Chenzo na ganito. Sa biglaan na pag-iyak ni Kyulin ay nasabi na lang ni Chenzo sa kanya na masyado raw talaga siyang kakaiba sa lahat ng kanyang mga nakilala, dahil siya raw ay napakalakas na tao ngunit ilang beses na niya siyang nakitang umiyak sa kanyang harapan kahit bago pa lang silang nagkakilala, pero kalimutan na lang daw niya yon dahil sa ngayon ay pagod na siya. Matapos magsalita si Chenzo ay agaran din naman itong nakatulog katabi ng ating bida na hindi pa rin maalis ang daga sa kanyang dibdib kapag mayroong kasamang babae sa loob ng kwarto. At pinapawisan na lang ito na kanyang binanggit ang pangalan ni Miss Chenzo, at dito ay nakita niya si Miss Chenzo na mahimbing nang natutulog sa kanyang tabi. Tanong pa ni Kyulin kay Miss Chenzo na kung talagang nakatulog na raw ba ito. Iniisip na lang ni Kyulin na baka malamig dito kapag dito pa makatulog si Miss Chenzo, pero nahihiya siya na kanya pang gisingin si Miss Chenzo na mahimbing nang nakatulog. At masyadong namumula ang mukha ni Kyulin dahil hindi raw niya kinaya ang biglaan na kilos sa kanya kanina ni Miss Chenzo sa muli niyang pagbalik sa kanyang nakaraan, mukhang hindi na naman siya makakatulog sa buong gabi na ito dahil hindi niya kayang makatulog pag ganito ang kanilang kalagayan ni Miss Chenzo. Sa kabilang banda, dito ay pinakita sa eksena ang ama ni Leon na kanyang pinapakinggan ang paghingi ng patawad sa kanya ni Leon. Paliwanag pa ni Leon habang nakaluhod sa harapan ng kanyang ama na ang dahilan raw kung bakit siya nabigo ay sa kadahilanan na biglaan na lang nakisali sa buhay ni Chenzo ang basurang si Kyulin, kaya binabalak na lang niya kanina na puwersahin si Miss Chenzo na umibig sa kanya. At nagmamakaawa ito na huwag raw siyang sisihin ng kanyang ama. Tinanong naman siya ng kanyang ama na mayroong masamang tono na kung ano raw ba ang kanyang binanggit ngayon na kanyang pinwersa si Chenzo. Hindi naman nakasalita si Leon sa katanungan sa kanya ng kanyang ama habang tumutulo ang maraming pawis sa kanyang mukha, kasabay nito ay inapakan ng kanyang ama ang kanyang balikat, at agad niyang sinipa si Leon ng pagkalakas-lakas na kanya itong sinigawan habang minumura sa kanyang ginawa kay Miss Chenzo. Sa biglaan na pagsipa ng ama ni Leon sa kanya ay wala na lang itong nagawa kung hindi bumulagta sa harapan ng kanyang ama. Sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na masyadong nainis sa kanya na kung alam raw ba niya na kung ano ang kanyang ibig sabihin nung kanya itong inutusan na maging malapit sa babae na iyon. Sumagot lang naman sa kanya si Leon na ang kanya raw pagkakaintindi nung inutusan niya siya sa panahon na iyon ay kanyang paglaruan si Miss Chenzo. Sa walang kwentang paliwanag ni Leon ay masyadong nainis sa kanya ang kanyang ama na para bang gusto na niyang patayin si Leon. Dahil ang ibig lang niyang sabihin noong kanya siyang inutusan ay makikipagkaibigan kay Miss Chenzo. Sa nalaman ni Leon na makikipagkaibigan lang pala siya kay Miss Chenzo ay masyado siyang nainis na kanyang sinigawan ang kanyang ama na bakit naglaan pa sila ng maraming pera at effort sa pakikipagkaibigan lang sa isang babae, hindi niya matatanggap ang ganoon na gawain bilang isang lalaki. Sa sinabi ni Leon ay muli na naman siyang sinipa ng kanyang ama na kanya itong sinigawan sa sobrang inis sa kanyang anak na si Leon. Sabay kanya itong minumura na paano raw siya nagkaroon ng isang walang kwentang anak katulad niya, at muli na naman niyang sinampal si Leon dahil hindi niya mapigilan ang kanyang sobrang inis, dahil hindi raw ito marunong kumilos ng maayos. Alam raw ba niya kung ano ang pagkakilanlan ng babae na si Miss Chenzo? Ang babae na yun ay walang iba kung hindi ang anak ng patriarka ng Night Soul, at paano siya naglakas ng loob na i-offend ang anak sa angkan na yun. Nainis lang naman si Leon na kanyang tinanong ang kanyang ama na paano raw ba naging isang prinsesa ang ganoon na babae sa isang marangal na angkan na ang Night Soul. Ayon naman ng kanyang ama na kamakailan lang din daw niya ito nalaman, dahil noong una ay ang alam lang niya na mayroong malakas na background si Miss Chenzo, kaya inutusan niya siya na maging kaibigan si Miss Chenzo. Sabay kanyang inutusan si Leon na sa ngayon raw ay kinakailangan niyang humingi ng patawad kay Miss Chenzo sa kanyang ginawa sa nagngangalan na Kyulin. Tinanong naman ni Leon ang kanyang ama na kung ano na raw ba ang kanilang dapat na gawin sa tao na yon. Sinabi lang naman sa kanya ng kanyang ama na ipapaalam raw niya kay Kyulin na walang sino man ang maaring manggulo sa kanyang anak, kahit gaano pa siya katanga, at idinagdag pa ng ama ni Leon na mayroong seryosong tono na ang kanila raw pamilya na Boltons ay hindi maaring kalabanin ng kahit sinong hindi kilalang tao. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na nga ang duwag na si Leon na masaya na naliligo sa kanilang banyo. Matapos niyang maligo ay agad niyang pinunasan ang kanyang basang katawan dahil ngayon gabi raw ay ang kanyang masayang gabi.
At agad niyang tinawag ang pansin ng kanyang isang kasintahan na pumunta na raw ito sa kanilang kama upang kanila nang simulan na gumawa ng tao. Dagdag pa niya sa kanyang kasintahan na handa na raw ba ito, ngunit nang malinaw niyang nakita ang kanyang kasintahan ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata na napapatanong kung ano raw ba ang nangyari sa kanya. Dahil pala nakita niya ang katawan ng kanyang kasintahan na duguan at wala ng buhay, sa hindi nakakaalam ganito pala ang kulay ng dugo sa manhwa na ito. Habang tinitingnan ni Leon ang katawan ng kanyang kasintahan ay napapatanong na lang siya na kung ano raw ba ang nangyari sa kanya, sino raw ba ang may gawa nito. Ngunit bigla na lang si Leon nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang paligid, sabay lumingon ito na sumisigaw kung sino raw ba ang nandito. Ngunit laking gulat niya dahil bigla na lang mayroong nilalang ang biglaan na umatake sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay sa wakas sumikat na ang araw, dito ay makikita si Miss Chenzo na kakagising pa lang galing sa mahimbing na pagkakatulog. At ito ay natulala na masyadong naguguluhan kung ano ang nangyari sa kanya kagabi. Habang siya ay tumingin-tingin sa kanyang tinutulugan ay tinawag naman ni Kyulin ang kanyang pansin, sambit pa sa kanya ni Kyulin na sa wakas nagising na ito, siya raw ay mayroong dalang almusal para sa kanya. Idinagdag pa ni Kyulin sa kanya na itong kanyang dala raw ay fried egg, gusto raw ba niya ito? Ngunit mahahalata pa rin sa ikinilos ni Miss Chenzo na balisa at natulala na hindi talaga niya alam kung anong nangyari sa kanya kagabi. Maging si Kyulin ay naguguluhan na din kung ano ba itong ikinikilos ni Chenzo, at bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Chenzo dahil kanyang napagtanto na nakatingin sa kanya si Kyulin na ganito ang kanyang kalagayan. Kasabay nito ay kanyang itinapon ang kanyang unan sa pagmumukha ni Kyulin na walang kaalam-alam kung ano ang iniisip ngayon ni Chenzo. Pasigaw pa na sabi ni Chenzo sa kanya na kung bakit siya nandito sa loob ng kanyang kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Kyulin na malungkot ang kanyang mukha, dahil pala walang tigil siyang sinisigawan ni Chenzo na kanya siyang tinanong na kung ano raw ang nangyari sa kanila kagabi, bigyan niya siya ng magandang paliwanag. Sinabi lang naman sa kanya ni Kyulin na ang nangyari raw sa kanila kagabi ay masyadong komplikado, pero isa lang na bagay ang kanyang natitiyak, sabay pasigaw na sinabi ni Kyulin kay Chenzo na ang nangyari daw sa kanila kagabi ay siya ang magiging responsable. Nang narinig ni Chenzo na si Kyulin na ang responsable sa nangyari sa kanila kagabi ay mas lalo siyang naguguluhan na masyadong nabigla na hindi makapaniwala, na kanyang tinanong si Kyulin na talaga raw ba na mayroong nangyari sa kanila. Dapat linawin raw niya ang kanyang paliwanag. Natatawa lang naman si Kyulin dahil ang ibig lang naman raw niyang sabihin na siya na ang responsable ay siya na ang responsable sa kanilang guild. Dagdag pa niya na kagabi daw ay hawak ni Miss Chenzo ang kanyang kamay at kanya siyang pinuri sa buong oras. At sabi pa raw niya sa kanya kagabi ay siya na lang ang pag-asa sa kanilang guild kaya doon ay masyado siyang nahiya ng sobra kay Miss Chenzo. Nang nalaman ni Chenzo na ganoon lang pala ang kanyang ginawa kagabi ay masyadong namumula ang kanyang mukha na kanyang tinanong si Kyulin na kung wala raw ba siyang nasabi sa kanya kagabi na mga weird na mga salita. Ayon naman ni Kyulin kay Miss Chenzo na binanggit lang naman niya sa kanya kagabi ay dapat daw siyang magiging kahalili sa kanilang guild simula ngayon. Tugon pa ni Chenzo kay Kyulin na paano raw ba siya magiging kahalili sa kanilang guild na sila lang naman dalawa ang kabilang sa kanilang guild sa ngayon. Kasabay nito ay tumalikod na nga si Chenzo na kanyang sinabi kay Kyulin na kung ganoon ayos na raw sa kanya basta sa ngayon maliit pa lang ang kanilang guild, at sa ngayon ang kailangan pa nila ay maghanap ng trabaho para kumita ng pera, hindi ang maghanap ng sasali sa kanilang guild. Dagdag pa ni Chenzo kay Kyulin na kinakailangan din nilang dalawa na hindi nila alisin ang kanilang mga mata at magmasid muna sila kung sino ba ang nararapat na sumali sa kanilang guild. Dahil doon ay agad na sumang-ayon si Kyulin sa gustong mangyari ni Chenzo dahil magtratrabaho daw siya ng mabuti para sa kanilang guild. Pahabol pa na sinabi ni Chenzo kay Kyulin na huwag din daw siyang pumasok sa kanyang kwarto nang wala ang kanyang pahintulot, agaran din naman na pinasangayonan ni Kyulin ang utos sa kanya ni Chenzo. Sa isip-isip naman ni Kyulin na parang hindi daw talaga naalala ni Miss Chenzo ang nangyari sa kanila kagabi. Pero hindi pa rin niya malimutan ang nangyari sa kanila kaya hindi siya nakatulog hanggang umaga. Makikita naman si Chenzo na tila walang gana ang kanyang mukha dahil saan daw sila hahanap ng pera ngayong araw, samantalang si Kyulin naman ay nakangiti na nagsaad kay Chenzo na ayos lang daw sa kanya kahit wala muna silang pera ngayon. Dako naman tayo kung saan ang mansyon nila Leon. Dito ay makikita na mayroong kumakatok sa pintuan sa kwarto ni Leon. Ang kumakatok pala ay ang kanyang butler, dahil handa na raw ang kanyang almusal. Ngunit nagtataka ang kanyang butler kung bakit hindi man lang sumagot ang kanyang young master,
dahil pala makikita si Leon sa itaas ng kanyang kama na duguan at ito ay tila ba wala ng buhay. Samantala ay pinakita naman sa eksena kung saan dito pumupunta ang karamihan sa mga tao na gustong kumuha ng kanilang misyon upang kumita ng gold coins. At dito ay makikita na dumating na si Kyulin at si Miss Chenzo sa lugar. Habang tumingin-tingin si Miss Chenzo ay kanya na lang nasabi na masyado raw maraming tao ngayon dito. Saad pa niya kay Kyulin na dito ay titingin raw sila kung ano ang kanilang kukunin na misyon upang kumita sila ng gold coins. Habang tumingin-tingin si Miss Chenzo kung ano ang maaaring misyon ng kanilang kunin, ay masyado siyang nadismaya dahil masyado raw maliit ang pabuya, samantalang si Kyulin naman ay tumugon kay Miss Chenzo na kung paano na lang daw itong kanyang nakita sa itaas. At kanyang itinuro kung saan banda ang kanyang nakitang misyon, ito raw ay dapat pumatay ng Stage 7 Shadow Dragon, kung kanila raw mapagtagumpayan ang gawain na ito ay makakatanggap sila ng bounty na nagkakahalaga ng 10,000 na gold coin. Hindi naman pumayag si Miss Chenzo sa minungkahi sa kanya na misyon ni Kyulin dahil masyado raw itong delikado, at isa pa, ito ay mahirap na misyon. Sumang-ayon naman si Kyulin na talagang mahirap talaga ang misyon na ito, maging siya ay hindi niya kayang talunin ang isang Stage 7 Shadow Dragon sa kanyang kasalukuyan na lakas, ngunit maaari din naman niya itong susubukan. Samantalang mayroon namang tao ang nakapaa na naglalakad papunta kung nasaan sila naruroon. Maging ang ibang mga tao na nakakita sa lalaki na dumating ay masyadong nagulat sa presensya ng bagong dumating. At makikita din sa kanyang kamay na hawak-hawak niya ang isang malaking buntot ng beast, sabay seryoso lang siyang nakatingin sa kanyang harapan kung saan siya pupunta, habang nagsasalita pa si Chenzo na huwag na lang nilang ituloy ang pagpatay sa isang Stage 7 Shadow Dragon, ay naramdaman naman ni Kyulin ang presensya ng lalaki na bagong dumating, at ito ay nagtataka na kung anong klaseng tao ito. Dahil pala ang bitbit ng lalaki na bago palang dumating ay ang pinag-usapan nila Chenzo at Kyulin na ang Stage 7 Dragon, at ito ay kinakaladkad ng lalaki sa harapan ng maraming tao na masyadong nabigla at hindi makapaniwala dahil kinakaladkad lang ng lalaki ang isang Stage 7 Shadow Dragon nang wala man lang halong takot at napapatanong na lang sila na kung siya raw ba talaga ang nakapatay nitong Stage 7 Dragon.